Hello mga utod, kumusta po kamo? Ayaw kong malipayon kamo nga sininatag na sa diin kamo nagapamati sa inyong mga radyo, sa inyong kita sa inyong mga cellphone, sa inyong laptop, television, kung ano man ng mga galamiton nga sa diin nakakita kamo sa ato na sibya sininatag na. I hope malipayon kamo tanan. Lapaw sa tanan sa aton pag-urupod, kaupod naton ang Dios sininatag na. Kita ikaw kag ako mga utod sinin aton katapusan nga panahon gikinahanglan na gid ang pahibalo sa kamatuoran sa Luzon, Visayas, Mindanao bisan pa man sa labas sa aton nasod sa Pilipinas na sa diin naga pamati sa aton sibya sa aton po na program. Ikaw kag ako gintawag na gid sini na panahon sa hibalo sa tanan nga way pa nakahibalo sa kamatuoran. Ikaw kag ako ginatawag kag ginpili para sa pagserbisyo alang sa bulaton sa Ginoo. We are called and chosen to serve. Wala na sa iba pa nga rason sa diin ikaw kag ako nabuhi sini na kalibutan. Isa lang gid ang rason. Pakataho kita sini na kalibutan para sa pagserbisyo sa bulaton sa Ginoo. Although ikaw kag ako ay nagaparehas ang aton mga experience, ang iba sa aton medyo tulotawhay ang kinabuhi sini na kalibutan, sa pagkataho sini na kalibutan na tawhay tungod kay ang iloy kag amay medyo may ikasarang-sarang sa pangabuhay. But ang iban man sa aton nagakapuliki sa kinabuhi sini na kalibutan. Kay exit na way sa kwarta, way man sa pagkaon. But ikaw kag ako mga kauturan, gintawag kita, bata tigulang tambok ug maniwang, manggaranon man o kung pobre, gintawag kita para sa bulaton sa Ginoo. Sa 1 Peter 2:9, ginapadumduman kita sa balaan na kasulatan. Sa English version says, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Ikaw kag ako, mga kauturan, sa ay pa nagpakamatay si Jesus Christ, ara gid kita sa ginatawag nga madulom nga kinabuhi sini na kalibutan. But praise the Lord, sa iya pagpakamatay sa krus sa Kalbaryo, iya kita gintubo sa aton makasalanon na kinabuhi kag subong. Dako-dako ang aton paglao na siya na pagbalik. Makaupod kita sa iya kung kita magapabilin sa iya tubtob sa iya na pagbalik o kung tubtob man sa aton kamatayon. Sini na teksto na aton po na basa sini na takna aton po na pamatian. Nahali kita sa madulong gayon kag subong nakapamati kita kag nabatian naton ang kamatuoran. Yan, ari na kita subong sa ginatawag na makatilingala nga ilaw na aton po naraman subong. Ikaw kag ako gintawag kag ginpili kag labaw sa tanan kamitin para sa pagserbisyo sa aton Ginoo. Gintawag kita mga kauturan is an act of God. Only He calls someone. We are called into the fellowship of His Son, called out of darkness into His marvelous light, to be called into the light of God's truth is a true blessings. Now mga utod, ikaw kag ako gintawag sininatak. Kung aton ang pamatian, aton inidumdumon na ining pagtawag sa Ginoo para sa aton kaayuhan, ang labaw sa tanan para sa aton kaligtasan. Ikaw kag ako nagakinahanglan sa kaluwasan
Amo nga ang pagtawag sa Ginoo hindi ni naton balibaran mintras buhi pa kita, may paglaom kita. Pagkatapos nga kita gintawag, maarama naton na kung ara na kita sa Ginoo, pinili galing kita sa Ginoo. Nga ari ta subong sini nakamatuoran. Kay nga man ginpili kita sa Ginoo. So kung ginpili kita aton ini serbisyuhan ang aton pagpili. Kinahanglan hindi kita makitaan na naghihimo sa na maraot sini na kalibutan kundi ang aton iya nga paghimuon bilang pinili. Himuon naton ang kabubuton o yun sa aton po na Ginoo. Sa Matthew 22 verse 14 says, Jesus said, "Many are called, but few are chosen." Matuod ini. Subong iya nga kapanahunan, damo man mensahe sa media ministry. But mapili lang ang share sang kamatuoran. Amo ni dungdungo naton sin aton kapanahunan. Damo kita gintawag. Yes. Halos tanan kita gintawag. Pero jutay lang ang ginpili sa Ginoo. Kag kun naaraman naton na kita ginpili sa Ginoo, aton ini pamatud-an pinaagi man sa aton paghimo sa buluhaton nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. The word chosen here applies to those who not only receive a call but willingly choose to come. Amo ni dungdungo naton mga kauturan. Willing to pay any price, make any sacrifice, and remain committed for the life to God. In His values to them, the kingdom means everything. Hindi lang isa ka tion, hindi lang isa kakamatuoran ang aton araman, kundi from Genesis to Revelation nga aton araman na kamatuoran. Gikinahanglan i-share naton sinin katapusan ng panahon. Ikaw ako gintawag, kag ikaw kag ako nga nagapamati, ginpili sa Ginoo. So kung ginpili kita sa Ginoo, aton ini nabatian, aton ini share ang kamatuoran kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang bawal sa Biblia. Ibawal man naton. Ibawal naton. Tungod kay kung hindi naton ibawal mga kauturan. Kumusta kita? Nagamensahe kita sa balaan na kasulatan, tapos hindi naton i-share ang kamatuoran, hindi naton pag-ihatag ang kamatuoran, hindi naton ipadumdum sa iba ang kamatuoran. Wala gihapon siya mahimo sa aton paglabot sa Ginoo. Kung ikaw kag ako ginpili sa Ginoo, kinahanglan na ining ginpili aton dumdumon na kay ang Ginoo nagpili sa aton, meaning committed kita sa buluhaton sa Ginoo. Committed our response to the act of God. Are we committed? Mga kautoran. Amon ang dumdumon naton, kung committed kita dida sa Ginoo, sa buluhaton sa Ginoo, bisan ano pa ang mag-abot sa aton sa gihapon, magapabilin kita sa kamatuoran. There are three levels of living. Sini na kalibutan. All of us will live our life on one of these three levels. One, the lowest level, ginatawag ini survival. Siguro ang iban sa aton na sa subong nagakabuhi na survival. Ang ikaduha na level, amo ning ginatawag success. Kag ang ikatatlo amo ning ginatawag na significance. Now sini na tatlo ka level, ikaw kag ako siguro ari gid kita sini. Ining ari sa pinakatapusan, ining ginatawag na significance. People who have discovered significance are those who have discovered God's plan for their life. Yes. Ay kadamuan sa aton hiyarog sini ang nabato naton. But remember, people who have discovered significance are those who have discovered God's plan for their life. Amo ini an aton gindi-isipon sa tanan nga panahon. Minsan gin-compare ini bagaan ato na inang trabaho nato kag ining Christian ministry. So if you do it just enough to get by,
it is a job. Yes. If you do it to the best of your ability, it is Christian ministry. If you quit because someone criticized you, it was a job. If you do it because you think it needs to be done, it is Christian ministry. If your concern is just success, it is a job. If your concern is faithfulness to God, it is Christian ministry. People may say, well done, when you do your job. The Lord will say, well done, when you complete your ministry. Amo ini ang kaibahan sang job or Christian ministry. Ang paghimo nato sini nakalibutan kag ang paghimo naton sa atong Ginoo. Mission for God's harvest is not a mere job for ourselves, but remember, my friends, a mission for God. Why we are living this world? Because our mission is for God. Sininatag na mga kauturan ang Romans 1 verse 1. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be apostle and set apart for the gospel of God. Nga nahimo siya nga disipulo tungod iya gin spirit gid ini ang buluhaton sa Ginoo. Ang gintagaan niya sa panahon sa paghimo. Dumdumo naton na ang ginatawag na an apostle, gintawag ini called, gintawag kag ang pag-set apart ni Apostle Pablo or Apostle Paul, gospel of God, gin-set apart niya, amo ini ang pagpili or chosen. And Paul is a servant of God. So amo po ini ang ginatawag na committed as a servant of God. So we are a servant of God. The question, we are committed. Kung hindi kita committed sa bulaton sa Ginoo, we are not a servant of God. John 15 verse 5, the Bible says, Jesus is telling the secret for living a fruitful Christian life. Says, I am the vine, ye are the branches. Those who remain in me and them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. My friends, kung hiwalay kita sa aton Ginoo, why kita sa mahina. Amo na napabilin kita sa iya tugtog siya na pagbalik. Kaya in verse 7 sa John chapter 15, bisan nano na aton pangayoon, ihatag sa iya kung kita nagapabilin sa iya. Amo na ang promise sa aton Ginoo. Amo na ang promise sa aton Ginoo. Dili sa John 15 verse 5, the first principle, the principle of relationship. Ining relationship naton sa Ginoo kinahanglan na hindi ini maputo. Ikaduha nga prinsipyo nga makita naton sa John 15 verse 5, the principle of reproduction. Amo na kailangan gid magdamo gid kita. Kung mahimo pa lang tanan na mga tao sini nakalibutan mangin anak sa Ginoo saya na pagbalik. Kag ikaw kag ako gikinahanglan na gid na maghimo sining bulaton sa Ginoo sining katapusan ng panahon. Life isn't about finding yourself. It's about discovering who God created you to be. Who created me to be. Amo nang dumduman naton mga kauturan. Ginpadumduman kita sa 1 Peter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Mga kauturan, hindi ni naton pagkalipatan.
But the question is, what does it take to be priesthood of all believers? Now, my friends, every believer serves as a priest. Every Christian has something to offer to God. Kaya nanging Christian man kita ay damo sang pamaagi makahimo kita sa muluaton sa ating Ginoo. Every believer serve ministers of the gospel are God's gift to the church. Amo na ma-involve kita sa muluaton sa Ginoo sinin kapanahunan nga puno sa kasakit pag-antos sa aton po na kinabuhi. Every believer serves. Grace is given for service to God. And Romans 12 verse 6 says, we have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. Kung para sa pagpanag na ang ginhatag sa Ginoo, himuay na. Kaya amo ina ang ginhatag sa imo. Every believer serves. The ministry of the church is not a one-man ministry. Every is given grace. Everyone is given grace. Everyone is a priest. And everyone must serve God as a priest together with all others. Amo na hindi ni kay isa lang ang maghimo sini kundi tanan gid kita kung pwede. And congregation is like an orchestra in which all participate in the service of God decently and in order. Now, my friends, how to practically apply the priesthood of all believers? Now, in our time, the purpose of the church should not be to bring men into subjection to the church, but rather, my friend, to train them into a royal priesthood capable of bringing the world into subjection to Christ our King. Amo ni na gusto gid sa Ginoo na aton ini ipaabot sa mga katawhan wala pa nahibalo sa kamatuoran. In Ephesians 4 verse 7 says, we believe that Adventist Church should promote an every believer ministry based on the measure of the gift of grace granted to every child of God. Amo ni ang kindalasan mga kauturan nato ng mga Seventh-day Adventist nga gina-promote gayud sa tanan nga mga katawhan nga nagatuo sa atong Ginoo sa pagminsay sa mayong balita sang kamatuoran. Kung ano ang tama, amo agid ang iwali nato, amo ang i-share naton, amo ang ibutang naton sa media. Hindi kay buwa-buwaan naton ang nagapamati kag waay gid san pulos san pag-abot sa Ginoo na kadamo sa namamati sa aton kag isa galit kita magadto sa impierno. Amo na ang hindi ko gusto ang Ginoo. What are our sacrifices? Sa aton kapanahonan subong damo sa nagsakripisyo sa media bisan nagaproblema padayon gid bisan malik nagapadayon para lang makapira para lang makapira daw hindi man maayo mga kauturan na bisan mali mahimo lang kita para lang mabuhay sini na kalibutan mga kauturan. Self-consecration, we are not our own, dumdumo naton ina. Therefore, we offer ourselves for the service of God and complete surrender of body and soul. Amo ini ang gusto sa Ginoo. We are to think God's thoughts, do God's will, and feel the way God wants us to feel. Yes, kailangan complete obedience to the Lord. As a servant of God, we are committed to serve God, our Creator and our Savior.
Now, my friend, obedience to Jesus is the proof of our salvation and the key to our assurance. Obedience proves our love to God. In John 14:15, Jesus said, if you love me, you will obey what I command. Simple ang padumdum si Ginoo sa ato, pero minsan hindi ini na nahimo sa mga tao. Aton siya daygon. We praise Him for the life that we enjoyed until this moment. We are to praise God continually for our salvation in Jesus Christ. Because of Jesus, we are now. We are now. Now, my friends, we do so by singing of biblical hymns, confessing our sins, and testifying to the glory of God. Sino nakalibutan? Damo sa maayo magkanta sa bidyukihan. Pero sa simbahan, kumusta kita? So himuon naton mga kautoran, ang himo gayon na malipay ang Ginoo. Kikinahanglan ang pagpangamuyo naton sa aton Ginoo. Prayer is very important para maglago po ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. As priest, we offer to God our prayers like incense that they may be acceptable to Him. Amo ni ang kikinahanglan nga sa diin hindi kita magmaluya sining katapusan ng panahon. Minsan ining ato naabot nga ginatawag naton nga posisyon naton. Amo ni ang mag-aakay sa aton na mapalayo kita sa Ginoo. Patungdumo naton ginbutang kita sini naglabot ini naton tungod sa na pagbulig sa Ginoo sa aton. Ang bugay sang Dios sa aton. Amo na nasubong nangin amo kita sini. Naada kita sa kamaturan. Mga kauturan na nagapamati subong. Do not forget, siling sa Hebrews 13:16. Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is blessed. Sacrifice must be indeed as well as word. Amo ni nadumdumo naton na ang Ginoo kay kayo-ayo sa atong gikinahanglan ang pagpabilin gid sa iya. Mintras nagapaabot kita, magahimo kita sa ibulwato tubtub sa pagbalik. Ministerial and missionary support gikinahanglan ini sa atong kapanahunan subok. The Philippian church shared their material goods with their minister and missionary. Kung inyo makita sa Philippians 4, chapter 4, verses 14 to 19, amo ni ang padumdum si Pablo. Their gifts were a fragrant offering to God, an acceptable sacrifice, blessing to God. Ikinahanglan ini aton ginahimo malipay ang Ginoo. Hindi malipay ang kalibutan, malipay ang aton kaugalingon. Kailangan malipay ang Dios sa aton ginahimo sa tanan nga panahon. If Christians are faithful in this sacrificial service, ministers will be well supported and missionary enterprise will flourish. Now, mga kauturan, sa aton kapanahon gikinahanglan na ang pagpahibalugid, mangin witness kita sa tanan nga kamaturan nga aton nabasa sa banal nga kasulatan from Genesis to Revelation. Amo ini ang nakasulat sa 1 Peter 2 verse 9. Kag sa Isaiah 43 verse 21, gikinahanglan ang kamaturan aton ini i-share sining katapusan nga panahon. We are a royal priesthood with a purpose to declare the praises of Him who called us out of the darkness of paganism and to the wonderful light of the gospel. Amo ni ang gusto nga maabot sa aton na mga kauturan, tanan nga nagakabuhi sini nakalibutan. Amo ning gusto sang Dios nga maabot kita sini mga mensahe
nga amo ang maghatag sa aton tanan sa paglaom. As the light of the world, we are to declare the gospel of God not only in the church but to the world. Amo ni na sa atong kapanhonan subong nag-abot ang media, amo ini ang panahon nga maabot naton ang bilog na kalibutan sa pagminsay sa mayong kabalita. The family life, kumusta mga parents? Sa aton na pamilya, we are to function as priest of the Lord in our homes by teaching God's law and requiring obedience to it. Aton pamilya, aton ginahimo nga matudloan gayud ini san kamatuodan. Kay amo po ini ang sentro ni Satanas, ang aton panimalay. Nga masira ang aton panimalay kag kung masira na aton panimalay, of course, masira na naman ang communication sa aton po na government, sa aton po na palibot, sa aton mga kilala, kag amo ni ang magdala na hindi kita makahimo sa pagpamati sa kamatuodan. Amo ning mag-akay sa aton pagkanto sa ginatawag na inferno. If we do not neglect the family altar, our churches will be healthy. Amo na nakontudluan kita sa kamatuoran. Ang kamatuoran amo ang aton puhaon, kag amo ang aton i-apply, kag amo ang aton pangabuhian hanggat sa pagbalik sa aton Ginoo. Magatrabaho kita ayon sa kabubuton sa Ginoo. Kaya amo ini ang ginapadugdog sa Ginoo sa 1 Corinthians 10 verse 30, kag Colossians 3 verses 23 hanggat sa 24. Himuon nato ang hilimuon nga kalugod-lugod sa Ginoo. Ang hilimuon nga malipay ang Ginoo. We must labor to place a higher authority than our immediate boss. Okay? Mga kautoran, sa aton na panahon subong, mabudlay ini, but si Apostol Pablo nagapadugdog sa aton sa Philippians 4 verse 13. Mahimo ini naton nga mga butang kung kaupod naton ang Ginoo. Pinaagi sa aton Ginoo mahimo. Sa 1 Corinthians 15 verse 58, Silinya sa Cebuano version, busa mga kauturan, Cebuano kag Ilonggo, busa mga kauturan kung hinigugma, magpakalig-on kamo nga di mationg, nga nagabugana gihapon sa buluaton sang Ginoo, sa nahibaluan ninyo ang inyo pagpangabudlay indi walay pulos sa Ginoo. Amo na kon nahibalaan aton ini nga inin atong pagsakripisyo dako sang kahimuan sa pagbalik sa Ginoo, padayon kita. Kay ang iya promise sa Ginoo, ang iya saad sa aton tanan nga nagahimo sang pagkamatarong nga iya sa Ginoo. Bisan ano ang aton pangayoon ihatag sa iya. Kag siling siya sa Matthew 28, 19 kag 20. Bisan pa sa katapusan sang kalibutan, siya magauban sa aton. Ang Dios magaupod sa aton, sininatak na, kaga ako nagatuo nga malipayon kamo sa pagpamati sang pulong sa Ginoo, nga mo ang magapalig-on sa aton pagtuo hanggat sa aton kamatayon kag tubtob sa pag-abot sa aton Ginoo. Ang Dios magaupod sa aton tanan.